Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa din po sa Tito Big and Joey and syempre sa mga kaganapan sa loob sa labas ng Eat Bulaga. At unahin po natin ang tungkol dito sa pelikula ni Bossing Big Soto para po sa The Kingdom and syempre sa mga kalaban po nito. Sabi nga dito, the Metro Manila Film Festival has confirmed that its 10 official entries will be extended in cinemas until January 14th, Tuesday. In a statement, MMFF said that they are overwhelmed by the support of the public for the 10 entries and will be extended for another week in select cinemas nationwide. The festival also confirmed that the complimentary passes will still be accepted until January 14. Meanwhile, sources said that three major networks, ABS-CBN, TV5, and GMA Network dominates MMFF 2024 box office as its respective entries, and the breadwinner is The Kingdom and The Green Bones are the top 3 box office films as of January 5. And alam niyo po ba mga Kadabarkads na 600 million lang ang total gross ng 10 entries na to para po sa Metro Manila Film Festival na siyang kinakalungkot po ng marami dahil syempre medyo mababa po ang income ng 10 entries na yan. Napakababa po ng 600 million pero at least 'di ba? Buhay na buhay pa din ang pelikulang Pilipino. So yung top 3 lang or top 4 lamang po yung pelikula na nakabawi-bawi no sa kanilang ginastos. Andyan ang The Breadwinner, etong The Kingdom, Green Bones, and yung Espantajo. So yan lang apat. Tapos yung the rest, medyo abunado pa ata. So sad no? Anyway, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa binida po ni Kizzy Bueno sa kanyang Facebook account. Walang iba kundi ang Jimmy ko na sandals mula po kay Maine Mendoza at sa pagkakaalam ko mga Kadabarkads, nasa 15,000 po ang isa nito and lahat po ng mga singing queens ay regalohan po ni Dabarkads Maine Mendoza and lahat yan nagkakahalaga talaga ng 15,000 pesos. Napakalaki at napakamahal na yon para po sa normal lang, mga ano lang na tao katulad po natin. Pero kay Maine Mendoza, barya lang yan kasi si Maine Mendoza po talaga ay napakayaman. Samantalang si Tito Sen naman po ay nagbigay ng pahayag kanina. Sabi niya, 24 na taon po akong nagsilbi sa Senado upang mapabuti ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sa tagal at talas ng aking karanasan, naipasa na po natin ang 259 batas patungkol sa edukasyon, kalusugan, hanap buhay at kapayapaan. Bihira po ang senador na may ganitong legislative record. Maasahan po ninyo ang senator na subok ng nagtatrabaho. So, eto po yung mga 259 law na ipinasa po ng ni Tito Soto. Ayan po, Family Courts Act, Batas Kasambahay, Children Safety on Motorcycle Act, Open High School System Act, Mental Health Act, Doktor para sa Bayan Act, Student Fair Discount Act, Social Security Act, Universal Health Care Act, Expanded Solo Parents Welfare Act, Expanded Senior Citizen Act, Juvenile Justice and Welfare Act, and National Integrated Cancer Control Act at Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act at Philippine Retirement Pay Act. So, ilan lamang po yan mga Kadabarkads sa sobrang dami palang naipasa nitong si Tito Sen. Kaya naman siya po ay pasok no sa 12 po na senatorial candidate. Nakakatuwa. Samantalang talakayin naman natin itong pinasa po sa atin sa Facebook page ng isang Dabarkads natin. Tungkol ito sa isang nag-comment dito po sa live chat ng Itbulaga kanina. Sabi po dito ni Teacher Mark React, sabi niya dito kaya pala wala si Tito Sen. Ayan po, di ko na lang babasahin. Rest in peace daw. So grabe, wag po tayong magbiro ng ganyan. Baka po bumalik sa pamilya po natin yan. Masamang gawing biro yan dahil alam naman natin si Tito Soto. Napanood natin siya kanina, live na live ang Itbulaga.
'Diba? So, wag tayong magbibiro po ng ganyan. Masamang biro yan. No? Kung kayo po ay bashers, wag pong ganyan. Kung kayo ay bashers ng TVJ or ayaw nyong itbulaga, wag na lang po kayong manood. Manahimik na lamang po kayo at sumuporta kayo sa programang gusto nyong suportahan. Okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa write-ups po ng PEP. Ito ay tungkol doon sa nilabas po ni Daryl Yap kanina. Sabi po dito, pelikula ni Daryl Yap base daw sa kwento ng pamilya ni Pepsi Paloma. Kasi nakita natin kanina sa po si Daryl Yap, di ba, nakasama po ni Daryl itong ina po ni Pepsi and ito pong brother nitong si Pepsi Paloma. Sabi dito, itinaon ng direktor na si Daryl Yap sa ika-38 kaarawan niya ngayong Martes, December 7, 20, January 2025, ang revelasyon tungkol sa pagkikita at pag-uusap nila ng naulilang pamilya ni Pepsi Paloma. So medyo na-error doon ang PEP, no? January yan. Ibinahagi ng controversial director sa kanyang Facebook post ang larawan kung saan kasama niya ang ina ni Pepsi na si Lydia Duena Whitley at kapatid na si Zaldy. Naging madali para kay Yap na mahanap sina Zaldy, Lydia at Zaldy dahil magkababayan sila sa Olongapo City, Zambales. So, ayan, natalakay na natin yan kanina, 'di ba? And alam nyo po, nagbasa ako ng comments sa naturang post ng PEP. Eto, yung nabasa natin. Sabi nga ni Coca Nicolas hindi kasundo ni Pepsi ang ina niya. Pag umuwi sa bahay ang ina, hindi pinapapasok sa bahay. Pag umuwi daw sa bahay ng ina, hindi daw pinapapasok sa bahay itong si Paloma. Not a reliable source ang ina, naging dahilan para ma-depress si Pepsi. Siguro base sa mga kwento ni Coca, parang wala si Pepsi sa nanay niya. Komento pa po ng isa, ay naku naman, mother din ako, kung may ganyang issue, hindi ko napapaabutin pa ng ilang taon para magdemanda. Sabi nga nila, walang sino man ang hadlang para sa katarungan ng isang anak. Wala na anak mo, tsaka ka magsasalita. Sana dinaan nyo sa korte para managot kung sino mang rapist niya. Kawawa naman si Pepsi, kahit magulang niya hindi siya natulungan, kahit magsalita pa kayo na parents niya, hindi nyo na maibabalik buhay ni Pepsi. Kahit pa magka part 2, 3 pa yan, wala na si Pepsi para ipagtanggol sarili niya. Babagsak sa pagmumukha nyo lang ang sisi kung bakit kayo nanahimik ng ilang taon. Yes, agree ako dito sa komento ng isang netizen na to. Bakit ngayon lang siya lumabas? Ang tagal na po, ilang years? 40 plus years, tapos ngayon lalabas para sa pelikula. Di ba dapat ginawa nila yan doon sa korte? Dapat doon sila sa korte tumistigo, hindi sa isang pelikula lang. 'Di ba? So napaisip din ako sa post na to, hindi kaya ang pelikulang to or ang movie ito ay tungkol sa buhay talaga ni Pepsi Paloma at hindi isisentro doon sa issue ng Tito Vic and Joey. What do you think, mga ka-Dabarkads? Am I correct or am I wrong? Please comment down below. So hanggang dito lang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.